Ang pelikula, na hango sa mga totoong pangyayari, ay nagsimula sa paghahanda ni na Alex at Jen para sa isang camping trip. Matapos ihagis ang kanilang mga backpack sa trunk, umalis ang magkasintahan sa lungsod ng maaga sa umagang iyon. Sa kabila ng pag-alis ng maaga, siksikan na sa trapiko ang mga highway. Habang nasa daan, nililibang nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga nakakalokong pagsusulit mula sa mga magazine ng kababaihan at pakikinig sa mga paboritong kanta ni Alex. Dinala sila ng kalsada sa higit pa mula sa kanilang karaniwang ruta, na malayo sa syudad, isang lugar na hindi pamilyar sa city girl na si Jen. Pagdating sa bahay ng reserve caretaker, nalaman ni Alex na ang kanyang paboritong trail ay sarado sa publiko ngayong taon. Kapag nakita sila ng mga tanod doon, magbabayad sila ng multa na $500 kada ulo. Kinuha ang first aid kit at tinanggihan ng card at umalis ang lalaki. Sa sandaling makarating sila sa pier sa Lawa, ang magkasintahan ay nag-selfie ng magkasama upang markahan ang pagsisimula ng paglalakbay, pagkatapos ay sumakay sa isang bangka at umalis. Dumaan sila sa isang magkasintahan na pauwi mula sa paglalakbay na sinundan ng magagandang natural na tanawin na ipinagyabang ng batikang Boy Scout na si Alex sa city girl na si Jen. Dumating ang magkasintahan sa punto kung saan ang pagsasagwan ay naging paglalakad, hinila ni Alex ang bangka sa pampang, nadurog ang kanyang daliri sa paa sa proseso. Isinabit niya ang isang pito sa leeg ni Jen at inilagay ang bear spray sa kanyang sinturon na matalinong dinala ng dalaga. Mayroon din siyang signal torch sa kanyang backpack kung sakali, kahit na kinukumbinsi siya ng lalaki na walang mga banta sa bundok na ito, maliban sa mga snowbird. Habang naglalakad ng mas malalim sa kagubatan, nakasalubong nila ang ilan pang mga turista na patungo sa kabilang direksyon. Nang makarating sa camping site sa gabi, nagtayo ng tent ang magkasintahan. Pagkatapos magsindi ng apoy, iminungkahi ni Alex na mag-skinny dipping sila sa malapit na lawa. Ang pagtatampisaw sa tubig na walang iniisip ay magandang karanasan, tulad ng ginagawa ng karaniwang bata, at ang dalaga ay sumang-ayon. Nang maglaon, si Alex, na kumuha ng palakol, ay umalis upang mangolekta ng mga sanga para sa apoy sa gabi, na iniwan ng dalaga na mag-isa, na hindi masyadong komportable sa kagubatan. Pagbalik niya, nakita niyang nakikipag-usap si Jen sa isang lalaki na nagngangalang Brad na nangingisda sa malapit. Napagkasunduan na nilang mag-dinner ng magkasama, na hindi naman talaga gusto ni Alex, hindi siya masyadong nagtitiwala sa mga estranghero sa kagubatan, na ipinaalam niya sa dalaga sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa tent. Naintindihan ni Brad na hindi siya welcome at gusto niyang umalis, ngunit iginiit pa rin ng magkasintahan na manatili siya. Nang sumuko sa panghihikayat, nilinis niya ang mga isda gamit ang isang malaking kutsilyo na muling ikinainis ni Alex. Sinuri pa niya kung mayroon siyang dalang palakol sa kanyang sinturon. Pagdating ng hapunan, ipinaalala niya kay Brad na ang pangingisda ay ilegal sa bundok, ngunit ang pag-uusap ay mabilis na nagbago sa paksa ng kanilang trabaho, ngunit kahit na gayon, ang pag-igting ay nananatili pa rin. Pinaulanan ni Brad ng papuri si Jen, at nang pag-usapan ng side dishes, iminungkahi niyang ilagay ang isda sa ibabaw ng patatas, taliwas sa kagustuhan ni Alex na kumain ng gulay. Bilang karagdagan, ang mangingisda ay walang humpay na umihi sa tabi mismo ng campfire. Pagkatapos ng hapunan, naghandang umalis si Brad na nagpakilalang tour guide. Ang magkasintahan ay nagpaalam sa kanya sa diwa ng klasikal na drama at nagpasalamat sa isda. Ngunit pagkatapos ay biglang bumalik ang panauhin upang magtanong tungkol sa hindi pagkakaunawaan na sinabi ni Alex sa simula ng kanilang pagkikita. Nagsimulang uminit ang sitwasyon, pinilit itong pakalmayan ni Jen, ngunit sinabihan siya ng lalaki na manahimik dahil usapan ng mga lalaki ang bagay na ito. Sinabi ni Alex na ang estranghero sa kagubatan ay maaaring isang psycho, kaya hindi siya nagtiwala. Nasiyahan sa sagot, umalis si Brad, ngunit hindi bago niya pinulot ang nahulog na panty ni Jen sa lupa at ibinalik ito sa kanya bilang paalam. Naiwan mag-isa, ipinaliwanag ni Alex na hindi siya dapat mag-imbita ng mga estranghero sa hapunan sa kagubatan. Pagkatapos ay isinabit niya ang mga supply sa isang puno upang hindi ito makuha ng rakon at natulog sa tent na may dalang palakol kung sakali. Sa paghihintay hanggang sa umaga ng walang insidente, ang magkasintahan ay nag-almusal at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Sa daan, napansin ng lalaki ang bakas ng paa ng oso sa lupa ngunit hindi siya nagsalita ng anuman sa dalaga upang hindi siya matakot ng walang kabuluhan. Nang maglaon, iminungkahi niya na huwag dumaan sa daanan ng mga turista upang dumaan sa isang mas kaakit-akit na landas na kilalang kilala niya. Sa paglalakad sa kagubatan, nagtayo sila ng isa pang kampo sa gabi kung saan tinanggal ni Alex ang kanyang medyas. Naging malinaw na nasugatan niya ang kanyang hinlalaki sa paa,
una sa pamamagitan ng pagbagsak ng bangka at pagkatapos ay sa pamamagitan ng pagsipa sa bato habang naglalakad. Matapos gamutin ang sugat, humiga ang magkasintahan. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Jen sa kakaibang tunog, parang may nagtatapon ng basura sa tent. Ginising niya si Alex, ngunit ang sabi niya ay mga acorn lang iyon na nahuhulog mula sa mga sanga. Ngunit nang may ibang tunog na narinig sa gabi, napagtanto niya na kakaiba ito. Nakinig ang magkasintahan sa katahimikan sa labas ng tent, iniisip kung sinusundan sila ni Brad. Ngunit ang mga tunog ay hindi na naulit at sila ay nakatulog ng mapayapa. Sa umaga, nakahanap si Alex ng bagong putol na puno malapit sa tent. Sinabi ni Jen na gusto niyang umuwi, ngunit kinumbinsi siya ng lalaki na walang mangyayaring masama. Bukod pa rito, matagal na niyang hinihintay ang hike na ito hanggang para lang bumalik sa kalagitnaan, kaya nagpatuloy ang mga turista sa kanilang paglalakbay. Nakahanap si Alex ng mga nakakain na berry at nilamon ito nang makaamoy ng kakaibang amoy si Jen at pumunta sa pinanggalingan nito. Sa malapit ay natagpuan niya ang bangkay ng isang deer, nilaslas at kinagat ng ilang malaking mandaragit, ngunit hindi ito naiintindihan ng dalaga, hindi tulad ni Alex. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, nadulas ang babae at nadumihan ang kanyang mukha na ikinatawan ng lalaki. Bukod dito, masaya siya na malapit na nilang marating ang kanilang layunin, ang natitira ay ang pag-akyat sa pinakatuktok para sa magandang tanawin. Ang mga pagod na turista ay umakyat sa mabatong bahagi ng bundok, kung saan nasaksihan nila ang walang katapusang kagubatan sa ilalim ng maulap na kalangitan sa halip na ang inaasam-asam na lawa. Napagtanto ni Alex na sila ay nawawala at wala siyang mapa. Inabot ni Jen sa kanyang backpack ang kanyang telepono, ngunit iniwan ng lalaki ang kanilang mga mobile phone sa kotse upang hindi ito makagambala sa babae habang naglalakbay, bagaman hindi siya makakakuha ng signal sa bundok na ito. Nag-hysterical ang babae mula sa kanyang nerbiyos at pinagalitan niya si Alex, tinawag siyang talunan at nagtataka kung bakit sila pumunta sa lawa na ito sa simula pa lang. Inamin ni Alex na gusto niyang mag-propose sa kanya pagdating doon. Nang lumamig at nagkaayos ang dalawa, nagtayo ng tent ang magkasintahan sa tuktok mismo ng bundok. Sa umaga pagkatapos ng isang bagyo sa gabi, isang oso ang umaaligid sa labas ng tent, humihinga ng mabigat, ngunit ang mga natutulog na turista ay nakaligtaan ang nakakatawang katotohanan ito. Ngunit natuklasan nila na ang bag ng mga supply ay nasira at ang lahat ng pagkain ay wala na. Sinabi ni Alex na ito ay gawain ng isang raccoon upang hindi matakot ang dalaga. Bumaba ang mga turista mula sa bundok at pabalik na. Gayunpaman, kung walang mapa at mga palatandaan, ang pag-alis sa kagubatan ay hindi madali. Huminto para uminom, napansin ni Jen ang isang butas sa lupa na kinilala ng kanyang kasintahan bilang yungib ng oso. Pagkatapos ay nagpa siya ang magkasintahan na gawin ang tanging makatwirang bagay sa sitwasyong ito, lumayo hanggat maaari. Habang nagpapahinga, iniisip ni Alex kung talagang sa tingin niya ay isa siyang talunan. Sinabi ng dalaga na nakapagsalita siya ng mga bagay na pangit at walang kabuluhan, ngunit sa katunayan ay hindi niya sinasadya ang mga sinabi niya, pagkatapos ay nag-alok siya na tingnan ang wedding ring. Pumayag siya sa una, ngunit biglang nagbago ang isip niya. Binigyan ni Alex ang babae ng kalahating protein bar at naglabas ng isang maliit na bote ng champagne na dinala niya para mag-propose. Pagkatapos uminom ng alak, ang magkasintahan ay halos handa ng magmahalan, ngunit sila ay nagambala ng ingay ng gabi, marahil ay gawa ng isang oso. Ang mga turista ay pumunta sa isang tent upang hindi makita ang nakapalibot na mga nakakakilabot, kung saan sila ay nauwi sa isang kinakabahan at balisa na pagtulog. Pagkagising sa umaga, nakita ni Alex ang isang itim na oso sa malapit. Nang mapansin na nagising na ang mga bisita, naglakad ang hari ng kagubatan patungo sa tent. Ang lalaki ay natatakot na naghahanap ng palakol, ngunit nakalimutan niya ito sa kanyang backpack na siya namang nasa tabi ng apoy. Pagkatapos ay kinuha ni Jen ang bear spray na nakatali sa kanyang sinturon. Gayunpaman, nang ang malaking ulo ng oso ay lumitaw sa tent, ang dalaga ay nataranta sa gulat at nahulog ang spray can. Sa pagnanasa sa pagkain, sinugatan ng oso ang kamay ng babae at binti ng lalaki. Nabawi ni Jen ang kanyang focus at kinuha ang spray para i-spray ito sa mukha ng oso. Nang makaalis ang halimaw, binalutan ng dalaga ang sugatang binti ni Alex, ngunit hindi na iyon mahalaga. Naramdaman ang lasa ng dugo ng tao, bumalik ang oso para sa higit pa. Kinaladkad niya ang lalaki sa labas, kung saan pinahirapan niya ito tulad ng kung paano pinagpiestahan ni Thorne at ng kanyang mga tao si Jon Snow. Bago ang kanyang kamatayan, nagawa ni Alex na sumigaw kay Jen na tumakbo para sa kanyang buhay, ngunit nakamasid lamang siya sa gulat mula sa tent.
Habang pinagpipiestahan ng oso ang lalaki, lumabas ang babae. Nanlamig siya sa takot sa kabila ng nakakakilabot na kapistahan, ngunit nakuha niya ang kahon ng wedding ring. Pagkatapos nito ay umalis siya upang tumakas sa mabagsik na lupain. Walang kasanayan, ang dalaga ay nahulog sa isang dalusdos na gumulong pababa, tumama ang kanyang ulo sa isang bato at nawalan ng malay. Pagkagising, humingi ng tulong ang dalaga, ngunit walang epekto. Nang subukan niya ang singsing mula sa kanyang nabigo at ngayon ay namatay na nobyo, si Jen ay humikbi, ngunit mabilis na pinakalma ang sarili. Biglang narinig ang kaluskos ng sirang sanga sa kagubatan, na pilit na ipinagpatuloy ang pagtakbo sa hindi malamang direksyon. Pagkatapos tumakbo hanggang sa takip silim, umakyat siya sa mas mataas na puno upang magpahinga sa gabi. Sa umaga, narinig ni Jen ang tunog ng isang helicopter na lumilipad, ngunit ang rotorcraft ay lumipad ng mas mabilis bago pa niya magawang kumilos. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, narinig niya ang tunog ng isang batis sa malapit, kung saan niya nagawang uminom at hinugasan ang sarili, pati na rin ang paghuhugas ng kanyang nalaslas na sugat mula sa mga kuko ng oso. Ang dagundong ng isang mandaragit ay nakagambala sa kanya mula sa kanyang likuran. Lumalabas na ang oso ay nasa kanyang landas. Nagpasya si Jen na huwag mamatay ng madali at tumakas. Nang maabot ang gilid ng talon, sinubukan niyang takutin ang mandaragit sa tunog ng isang pito, ngunit hindi ito nakatulong. Pagkatapos ang dalaga ay bumaba sa isang halos patayong bangin, at sa proseso, siya ay nataranta, nahulog, at nabali ang kanyang paa. Ayaw sumuko, naglapat si Jen ng splint at inayos ang buto, na sumisigaw sa matinding sakit. Kumuha ng isang stick na angkop bilang saklay, bumangon ang babae at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad. Kahit gabi, hindi siya tumigil, gamit ang lighting bomb na dinala niya. Nang madaling araw na ay hinayaan ng pagod na dalaga ang kanyang sarili na magpahinga. Pagkagising, nakita ni Jen sa kanyang harapan ng isang deer, hindi tulad ng lalaki na ngayon ay patay na, ngunit isang natural. Hilahin mo ako palayo, bulong ng dalaga sa hayop at hinabol ang lumalayo na hayop na nagdala sa kanya ng isang himala, ang iniwan nilang bangka ilang araw na ang nakalipas. Hindi naniniwala sa kanyang swerte. Ang turista ay lumakad sa bangka at inilunsad ito sa tubig. Pag-akyat sa loob, buong lakas siyang nagsagwan sa kampo, hindi man lang makahingi ng tulong dahil namamaos ang kanyang lalamunan dahil sa dehydration. Si Jen, na halos mawala ng malay, at bali ang paa, ay umakyat sa pampang at pumunta sa parking lot, ngunit pagkatapos ay nawala ang kanyang lakas at bumagsak siya sa lupa sa harap mismo ng isang grupo ng mga turista na pinangungunahan ni Brad. Ang kahina-hinalang estranghero pala ay totoong isang lokal na tour guide. Tumakbo siya para tulungan siya, at nakita siya ni Jen na nanlalabo ang mga mata, at sa ganito nagtatapos ang pelikula. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses, para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.